Hallelujah. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatatlong araw. At siya'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon paman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at hagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ebanghelyo po sa araw na ito ay nagtuturo sa atin kung paano dapat tayo mabuhay upang magkamit ng kapayapaan at kapanataganan ng puso. Una, igalang natin ang batas sa lipunan. Upang maging maayos ang ating pamumuhay, makiisa tayo sa proyekto ng pamahalaan, lalong-lalo na sa pagtataguyod ng buhay at pagpapatibay ng pamilya. Mga programang mangangalaga sa ating kapaligiran at kalikasan. Mga proyektong magsusulong ng tamang moralidad. Mga programang mag-aangat sa kalidad ng edukasyon ng kabataan. At mga proyektong mag-aangat sa kabuhayan ng mga mahihirap at nangangailangan. Hindi sinabi sa atin ni Jesus Nazareno na labagin natin ang utos ng pamahalaan. Mismong si Jesus, noong siya ay nagkatawang tao,
bagamat siya'y Diyos, naging masunurin sa batas ng tao. Siya mismo nagbayad ng buwis. At ito ay narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. Dahil alam niya na ang buwis dapat nakalaan para sa mga dukha at mas higit na nangangailangang mamamayan ng lipunan. Ikalawa, sundin din natin ng buong puso ang batas at utos ng Diyos. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Alam natin na ang lahat ng mga batas, yan po ay hindi hadlang o sagabal. Hindi ito pahirap sa ating araw-araw na buhay. Hindi ito ginawa ng Diyos para pahirapan ang tao. Ang mga utos o batas naririyan upang maging gabay natin, upang magsilbing paalala sa atin, upang mamuhay tayo ng banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga ang isang taong hindi palagawa ng kasalanan, malaya siya sa mga utos o batas ng Diyos. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Ang isang taong hindi palagawa ng kasalanan, maituturing natin na siya ay malaya sa batas o utos ng Diyos. Sa paanong paraan? Ang taong mabuti at banal hindi dapat lumalabag sa utos at mga pinagbibilin ng Diyos. At kung siya ay hindi lumalabag sa kautusan ng Diyos, ang mga batas hindi mahirap na sundin para sa kanya. Ang mga batas sa mga taong masunurin, hindi ito pabigat para sa kanila. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na ang taong masunurin, hindi mahirap pasunurin sa tama at mabuti. Ang taong masunurin, panig lagi sa tama at katotohanan. Kaya naman, masasabi natin na ang tunay na deboto sumusunod sa batas ng tao at lipunan at higit sa lahat, sumusunod sa batas at utos ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.